Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible every Sunday at sa ating pong papananambahan ay ating pong bigkasin o recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Lalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay? Ang ating pong aklat na tatalakayin ngayon ay nasa ikalawang Korinto. Alright? Natapos na po natin ang unang Korinto noong nakaraang linggo at ngayon naman po ay ang ikalawang Korinto. Alright? Ang paksa po natin ngayon ay ang aking pagpapala ay sapat. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Right? Ano po kaya ang ibig sabihin ng sapat? At ito po ay matutunghayan natin sa pinakatema ng aklat ng ikalawang Korinto sa chapter 12 verse 9 na isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Right? Basahin po natin ang talata. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na sa gabing ito ay samahan po tayo sa ating pananambahan, sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na patuloy na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Tunay nga po, Panginoon, na ang ipong pagpapala ay sapat sa aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, sa mga kahinaan sapagkat naroon ang iyong kalakasan. Aming dalangin, Panginoon, na ang aming mensahe na tatalakayin ngayon ay patuloy na umalingaw-ngaw at patuloy na mangusap sa aming mga puso at isipan. Nawa po ang aming diwa ay patuloy mong pukawin ng iyong kapangyarihan. Dinadalain po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon sa gabing ito na naway buksan mo ang kanilang mga puso at ang salita mo ay malaya na makapasok sa kanilang mga isipan, Panginoon. At ito ay mapagbulay-bulayan at ma-realize, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa kanila, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So, dito po sa talata na ating pinaka-tema ngayon sa aklat ng ikalawang Korinto, sapagkat ang ating pong serye ay pinamagatan po nating thematic sermon of the Bible. Ibig sabihin, sa bawat tema o sa bawat aklat ng Biblia ay merong tema ang mga aklat. At ito yung pinaka-tema na dinala ni Pablo para sa atin na ating tatalakayin ngayong gabi. Alright? Pero bago tayo lumaot ay ating tingnan ang mga background o nakaraan ng aklat na ito. Okay?
Ang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ay isa pong liham ni Apostol Pablo sa iglesia. Sinulat ito upang ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol, palakasin ang loob ng mga mananampalataya at hikayatin silang mamuhay ng tapat sa pananampalataya. Dito, ibinahagi ni Pablo ang kanyang mga paghihirap bilang lingkod ng Diyos at ipinapakita kung paano nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kahinaan ng tao. Alright? Isa sa mga pangunahing tema ng sulat na ito ay ang biyaya at kaaliwan ng Diyos na nagbibigay lakas sa mga mananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Binibigyang din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagpapatawad at pagiging tapat sa paglilingkod kay Kristo. Alright? So ito pong susing talatang ngayon natin sa chapter 12 verse 9 ay atin pong repasuhin muli. Sabi diyan, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ang liham na ito ay isa pong paalala na kahit sa gitna ng pagsubok, ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kahinaan ng tao ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. So ngayon makikita po natin ang patotoo ni Pablo sa kanyang buhay. Si Pablo po ay mayroong isang matinding karamdaman at maaring tayo po ay gayon din na mayroong mga matitinding suliranin sa buhay. At minsan ay magtataka kayo. Sa kabila ng matinding pananalangin at paglapit sa Diyos ay tila ba para bang ang Diyos ay bingi, ano? Para bang hindi namang bingi kundi para bang walang kasagutan sa ating mga daing. Katulad ni Pablo, nabanggit niya mismo na yung kanyang kahinaan, ano, yung kasi meron siyang sakit na hindi niya mawari, ano. At ilang beses na niya itong ipanalangin. At dito yung irony na makikita natin na si Pablo ay nananalangin para sa iba at sila ay nagsisigaling. Pero siya ay nananalangin sa kanyang sarili na pagalingin yung kanyang karamdaman. At itong karamdaman na to ay hindi maalis-alis sa kanya. So may mga reason kung bakit ang Diyos minsan ay hindi tumutugon sa ating panalangin. At isa sa mga dahilang ito ay, sabi nga niya dito, na ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang. Naroon ang aking pagpapala, ang aking biyaya. Alright? At lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So dito natin makikita na hindi sa ating kalakasan, katalinuhan, kapangyarihan ang gawain ng Diyos, kundi sa ating kahinaan. At sa ating kahinaan ay lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat mahirap na tayo ay magmalaki na dahil sa ating kakayahan, kagalingan ay nagawa ko ito. Ay dito lalabas ngayon na ikaw ang may gawa. Alright? Kaya dito ay matindi yung talagang patotoo ni Pablo na kung kailan siya mahina, doon lalo siyang lumalakas at doon nahayag lalo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang mga prinsipyo na ating mahahalaw dito sa talatang ito ay napakaganda na ating mapagbulay-bulayan na hindi sa ating lakas, kapangyarihan, nakasalalay ang pag-usad ng kaharian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, kundi naroon sa kahinaan dahil kung sa ating talino at lakas ay maaaring tayo magmalaki at sabihin natin napakagaling ko, napakahusay ko, marami akong nagagawa. Ay hindi po 'yun ang sandigan ng Diyos, ano, kundi dito para ipakita ng Diyos kay Pablo na hindi ikaw ang gumagawa kundi ako. Alright?
Dito sa ating pag-a-analyze nitong talatang 'to ay mapapalawak pa natin ang mga prinsipyo na ating mahahalaw. At kung ating ire-relate ito sa ating buhay na meron tayong mga tinatawag nating pagsubok. Meron tayong mga suliranin na tila ba para bang kung magtatanong ka ay bakit hindi sinasagot ng Diyos. Ang sagot natin narito na. May dahilan ng Diyos. At yun ay para hindi ka magmalaki. Alright? So handa na ba kayo na ating suriin, siyasatin ang mga talata, ang talatang ito para sa kapakinabangan natin? Okay? Tanong, ano po daw yung pangunahing tema ng talatang ito? Ang pangunahing tema ng talatang ito ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kahinaan ng tao. Itinuturo nito na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang suportahan ang isang mananampalataya kahit sa mga panahong mahina siya. Okay? Kasi kung iisipin mo lahat meron ka na, eh baka hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya dito ay pinapakita sa atin ng talatang ito, lalong-lalo na sa buhay ni Pablo, na hindi nakasalalay sa kanyang kagalingan, sa kanyang talino, sa kanyang abilidad, ang tagumpay ng gawain ng Panginoon, kundi ito ay nasa kanyang kapangyarihan. Amen po. Sapagkat mahirap po yung mga nagmamalaki sa kanilang mga sarili na tila baga para bang nakasalalay sa kanilang galing at kakayahan ang gawain ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito yung tema na ating tinitingnan ngayon ay yung kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng kahinaan ng tao. Kung kailan tayo mahina, doon naman tayo pinalalakas. Alright? Kalawa, ano po ang ibig sabihin ng pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo sa konteksto ng pananampalataya? Dito ay ipinapahiwatig nito na hindi kailangang umasa ang tao sa sariling kakayahan. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng sapat na lakas at suporta. Hindi nangangahulugan na mawawala ang paghihirap. Ngunit may katiyakan na sapat ang biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan ito. Amen po. So sa anumang gawain ay laging may mga hamon at mga paghihirap. Pero tandaan natin na ang biyaya ng Diyos ay naroon. At habang tayo sumusunod sa kanyang kalooban at mapagpakumbaba tayo naglilingkod, doon naman tayo pinalalakas ng Diyos. Amen. Kaya isipin natin na merong laging mga challenges. Laging may iniisip natin parang mayroong kailangan ito. Yun ang kahinaan mo. At doon naman papasok ang Diyos, siya nagpupuno para ikaw ay maging malakas. Amen. So iba't iba po yan. Sa punto ni Pablo, yung kanyang suliranin ay karamdaman. Gusto niyang gumaling. Para bang meron siyang karamdaman sa kanyang mata. At talagang matagal na niyang ipinapanalangin ay hindi 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 inaalis ng Diyos sa kanya. Parang thorn in the flesh yung kanyang karamdaman na yan. At maaaring sa atin ay makita din natin na ating mga sarili na merong mga weak spot sa ating buhay. Tatanging Diyos lamang ang pwedeng magpalakas niyan. Pero hinahayaan niya yan dyan kasi ayaw niya na ikaw ay magmalaki. Katlo, paano ipinapakita ng talata ang kahalagahan ng kahinaan sa spiritual na buhay? Alright? Sa halip po na ikahiya ang kahinaan, ipinagmalaki ito ni Pablo dahil sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Mas lalong nahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa sarili kundi sa Diyos. Alright? Wala pong masama na aminin natin ang ating kahinaan. At hindi po yung pagmamaliit sa yung sarili kasi kung titingnan natin na talagang
lagi tayong may kulang. At yung kahinaan na yon, ang ating kulang, ang Diyos naman na nagpupuno. Dahil kung kumpleto ka, baka hindi mo na kailanganin ng Diyos. Amen po. So ngayon, kung magtatanong tayo, ano mga anggulo sa buhay natin na tayo yung mahina? Sa kaso ni Pablo, yung karamdaman niya. Okay? Medyo, kumbaga, para bang yung mararamdaman mo yung sakit, ano? Pagka meron kang thorns in the flesh, yung pinahihirapan ka. Yung iba naman, ang karamdaman ay sabihin natin sa ibang bahagi ng kanilang mga katawan, o sabihin ay kinakapos ng paghinga, o dahil nga sa may sakit sa baga, o dili naman kaya ay merong high blood. So iba-iba po ng uri ng mga suliranin meron tayo na po. At kung saan naman tayo mahina, doon naman tayo lumalakas. Amen. Okay? So, dito sa halip na ikahiya nating kahinaan, ay ipagmalaki natin kasi naroon ang lakas ng Diyos eh. Doon dumarating ang Panginoon sa atin. Doon sa panahon na tayo ay kailangan talaga natin siya. Amen po. Nakukuha niyo po. Kaya kung i-relate natin yung ating buhay, katulad ng kay Pablo, meron siyang kahinaan. At yun ay sinabi ng Diyos sa kanya, sapat ang aking biyaya. So, ibig sabihin, makalalampas ka, makakatawid ka sa mga problemang yan. At yan ay nasa iyo, ang reason yan para nananatili kang mapagpakumbaba at hindi ka magmamalaki sa iyong sarili. Kasi po ang danger na meron kang lahat, baka hindi mo na kailangan ng Diyos. Salamat na lamang may problema tayo. At yung problemang yan, ang lalong nagpapalapit sa atin sa Diyos. Kaya huwag niyo ipanalangin na mawala ang problema niyo. Amen. Ay panalangin nyo ay maging matatag kayo kasi kailangan ninyo yan para sa araw-araw ng buhay. Dahil hindi tayo pwedeng sabihin natin wala ng problema. Wala pong ganun. Lagi pong may problema. Iba-iba pong uri ng problema. Yung iba, ang problema sa pera. Yung iba, problema nila sa mga relasyon. Yung iba sa karamdaman. Yung iba naman sa kanilang mga trabaho. Yung iba naman sa kanilang oras. So, iba-iba. Amen. Alright? Ikaapat, paano nating maaaring ipamuhay ang aral ng talatang ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Maaari nating ipamuhay ito sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Tingnan niyo po yung key, kasi tinatanong po natin yung paano, yung paraan, ay yung pagtitiwala. So kung may pagsubok ka, ang kailangan lang, magtiwala ka talaga sa Diyos. Sa halip na panghinaan ng loob, dapat nating tanggapin na ang ating kahinaan ay pagkakataon upang ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kasi kung malakas ka, hindi ka natutulungan ng Diyos. Pero kung mahina ka, doon pumapasok ang Diyos. Amen po. Alam niyo po ba na kahit na ano pang problema meron tayo, o ano man ang iyong pagsubok sa buhay, nakahinaan mo, doon kailangan mo ang Diyos. Amen. Wag mong ipag-pray na sana wala na akong problema, hindi mangyayari 'yan kahit kailan. Ang ipanalangin mo yung katatagan. At ang Diyos naman ay napakabuti sapagkat yung biyaya niya, sabi doon, pagpapala niya ay sapat sa iyong pangangailangan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi magkukulang kahit kailan. Sapat lang yung mabuhay ka sa araw na to. Na ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo at napagtagumpayan mo ang araw na ito. Amen. Natatanggap po ba? Nakukuha po ba, mga kapatid? Okay? Ikalima, ano po daw yung connection ng talatang ito sa ibang bahagi ng Biblia?
Ang mensahe po ng talatang ito ay konektado sa iba pang mga talata tulad ng Mateo 11:28-30. Kung inyong ibabalik sa alaala, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Saan ba tayo nahihirapan sa ating buhay? Sa finances? Sa relasyon? Saan pa? Sa ating oras? Sa ating karamdaman? Ang pinagpasusi lang talaga niyan, lumapit sa Kanya eh. Alright? At ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Tingnan niyo po isa pang talata na binanggit ni Apostol Pablo, kung saan ipinapakita ni Jesus na siya ay nagbibigay ng kapahingahan dito sa Matthew 11. Gayon din sa Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. In other words, anuman mga problema mo sa buhay ay kaya mong mapagtagumpayan. Yan man ay mapera o utang man yan, relasyon man yan, karamdaman man yan, magtatagumpay ka dyan. Kasi walang bagay na hindi mo magagawa dahil ang kaloob na lakas, sabi ni Pablo, dahil lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, because of Christ na nasa iyo, siya nagbibigay ng lakas sa iyo. Amen? You will only be complete kapag si Kristo ay nasa iyo. Kaya lahat ng hamon sa buhay, kaya mong mapagdaanan kasi may biyaya ang Diyos. Mga kapatid, katotohanan tong patutuo ni Pablo. At ito'y maaaring maging totoo lang sa atin kung tayo nagtitiwala sa Diyos sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga problema at nagigipit. Alright, hindi tayo lumalayo dapat sa Panginoon, lalo pa tayong lumalapit sapagkat naroon ang ating kalakasan. Amen. So ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng kahinaan ng tao. Grabe itong patutuo ni Pablo. Ito ay yung kanyang, grabe, ang kanyang missionary activities na ginawa. Nalibot niya ang buong mundo sa panahong yun para lamang ipangaral ang mabuting balita. Ngunit siya mismo na gumagawa nitong kabutihang ito para sa mga tao ay meron din problema. Yung karamdaman niya, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Pero siya, hindi niya mapagaling yung sarili niya. At ang sabi ng Diyos sa kanya, sapat na ang aking biyaya para sa iyo, yung aking pagpapala sa iyo. So ngayon, anong gagawin natin? Tanggapin natin ang katotohanan na pinahintulutan ng Diyos ang mga problema sa buhay mo na nasa iyo para ikaw ay magpakumbaba at doon makita mo lalo ang kalakasan ng Diyos. Amen. Wala pong exemption, lahat po yan. Ano mang problema na meron tayo. Ay, ako natutuwa sa Lord kasi grabe, wala naman akong income dito sa Australia pero itong nakaraan ay nagbigay ang Lord ng biyaya. Sapat para sa pangangailangan. Nag-preach ako dito sa Shepherd. Nagbigay sila ng grabe, love gift. Hindi na masama yun. At least may panggastos ka. Kahit pang kape, pambili ng asukal. Di ba? So, biyaya sapat sa pangangailangan. Alright? So, ito po yung ating paksa ngayon. Napakaganda po nitong ikalawang Korintong ito, no? Ang aking pagpapala ay sapat. Tanong, nagkukulang ba ang Diyos sa atin sa araw-araw? Meron bang oras o panahon na hindi ka kumain sa loob ng isang araw o yung sinadya mo? Meron bang panahon na sa mga problema mo, mga bayarin ay hindi ka nakabayad? Meron bang panahon na kapag ikaw ay nagnanais na makasunod sa Diyos, ay hindi ka niya binigyan ng biyaya? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. At yan ang ating may pagmamalaki sa ating mga sarili sapagkat ni minsan ay hindi siya magkukulang. Oo, may problema. Pero normal yan eh.
Kasi yan ay paraan ng Diyos na tayo ay magpakumbaba, hindi magmalaki. Alam niyo ba yung nangyayari sa mga tao pag dumami ng pera? Ano nangyayari? Ay nagmamalaki na, wala nang kakilala kasi marami ng pera eh. Ano nangyayari sa kanila? Bumabagsak. Alright? So dito ay titingnan natin na talagang sapat lang ang biyaya ng Diyos para sa atin sa araw-araw para tayo makapaglingkod. Huwag mo nang hintayin na tsaka na lang kapag ako ay wala ng problema. Isa pong malaking kalokohan yan. Hindi mauubos ang problema sa buhay. Baka namatay ka na, may problema ka pa rin. Ang tanong, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan ka susunod sa Diyos? Kailan ka magsisikap na alamin ang kalooban ng Diyos? Amen? So, okay, are you ready? Tanong, paano tumugon sa panahon ng personal na pagdurusa o panahon ng ating problema sa buhay? Katulad ni Pablo, may karamdaman siya. Tayo, paano tayo tumutugon sa mga problema ng buhay? Alam niyo po, iba-iba po ang tugon. Yung iba nagmamaktol, yung iba nagrereklamo, yung iba nagwawala. Pero ang mga tao, ang mga Kristiyano na may pagkakilala sa Diyos, ay ito ang ginagawa, number one. Nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kahinaan. Yung walang-wala ka, doon ka nagtitiwala sa Diyos. Alright? Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, sakit, o kahinaan, dapat nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Hindi natin kailangan umasa lamang sa ating sariling lakas. Dahil sapat ang kanyang biyaya upang suportahan tayo. So dito ngayon pumapasok ang kakayahan ng Diyos na ikaw ay samahan niya. Alright? Ang mahirap po dito sa atin ngayon, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, siyempre pag nawalan ka ng pera, Bombay ang tatakbuhan mo. Tama? Tama. Right? So ngayon, nagkasakit ka, hindi ka makabayad. So problema na naman. So dito ay titingnan natin na ang Diyos ay gumagawa ng paraan para lalo kang magtiwala sa Kanya. Dito, narito kami ngayon sa Australia. Wala naman kaming income eh. Pero kami nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ay gagawa ng paraan para kami mabuhay. Akala nga nung iba ay si Pastor nasa Australia na, marami ng pera. Ayun ang akala nyo. Alright? So may mga dahilan ng Diyos eh kung bakit tayo naririto. At yun ay malalaman natin basta nagtitiwala tayo sa Diyos. Yung kahinaan na kung saan tayong walang-wala, doon pumapasok ang Diyos. Kasi doon ka magiging malakas. Kaya kung makakaranas tayo ng ganito, pagsubok, sakit, o kahinaan, dapat natin ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Hindi natin kailangang umasa lamang sa ating sariling lakas. Dahil sapat ang kanyang biyaya upang suportahan tayo. Amen po. So, practical po yan. Yung magtiwala tayo, yun ang kailangan natin. Paano ba tayo magtitiwala? Iasa mo sa Diyos nga eh. Wala nang gagawin, Pastor. Hindi na maibig sabihin wala ka nang gagawin. Yung magtiwala ka sa direksyon na tama na ibinibigay siya ng Diyos, doon ka gagawa. Hindi naman tayo yung si Juan Tamad na hinihintay na lang natin yung bayabas na malaglag doon sa ating bibig, naunahan tayo ng ibon. Abay, malaking problema lalo yan. Hindi po yun ang ibig sabihin natin, na hinihintay na lang natin. So, ang Diyos pa rin na naggagawa ng paraan. Kaya kung mayroong mga pagsubok,
mga sakit o kahinaan. So doon pumapasok yung patnubay at biyaya ng Diyos sa atin. Amen po. Okay? Dalawa, yung pagpapakumbaba at pagtanggap ng tulong. Right? Alam niyo po, may mga culture tayong mga tao na iba't iba. Pag tayo may problema, hindi natin sinasabi sa iba. Sinasarili natin. At ayaw natin na tayo kaawaan o tulungan. Tama. Pero isa pong kayabangan yan eh. So yung panahon ng kahinaan mo para maging humble ka, dadaling ka talaga ng Diyos doon. At minsan, paraan ng Diyos yun para kilalanin mong sarili mo na wala ka kung wala ang biyaya ng Diyos. Amen po. Kaya po itong pagpapakumbaba at pagtanggap ng tulong, isa po sa magandang pag-uugali ito. Huwag nating tanggihan kung tayo ay tinutulungan. Okay? Pagka tinulungan, hindi ko kailangan yan. Ay kayabangan yan. Alright? Sa halip na mahiya o magdamdam sa ating mga limitasyon, may limitasyon kasi tayo eh. Maaari nating tanggapin ito bilang pagkakataon upang maranasan ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. Maging bukas sa kanyang tulong at sa tulong ng iba. Ginagamit ng Diyos din ang tao para tulungan ka sa mga problema mo. Kasi may mga tao na lalong-lalo sa kultura, alright, dito sa Australia, yung tinatawag na individualism na hindi ko kailangan ng tulong mo kasi nga, kaya ko ito. Kahit nga yung mga Amerikano, no, gano'n, na huwag mo silang tutulungan, bayaan mo sila. So ito ay kakaiba naman approach ito sa atin. Ano? So meron tayong panahon ng talagang tayo ay lugmok. Kasi may limitasyon tayo eh. At doon sa limitasyon na iyon, ang Diyos ay nagbibigay ng tulong at maaari natin tanggapin ito bilang pagkakataon upang maranasan ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. Kaya maging bukas sa kanyang tulong at sa tulong ng iba itong puntos natin dito. Alright? Eh kapag nagbukas ang Diyos na may tutulong sa iyo, tanggapin mo. Alright? Pero, yun nga, kung kailangan mo talaga ng tulong, medyo mahirap manghingi. Sa totoo lamang po. Para nakakawala ng self-confidence. Pero yun ang paraan ng Diyos na ano eh. Yung humingi ka ng tulong at matulungan ka. Pero hindi sa punto ng ikaw ay desperado, no? Dahil kung sa panahon talaga na hindi mo kakayanin, doon ka nasusubok yung pagpapakumbaba mo eh. Yung pagiging humble mo. Alright? And then naroon, pagka ang tao kasi nagpapakumbaba, ay talagang maraming dumadating na tulong diyan. Alright? Hindi po yung nagmamalaki, ano? Wala ka nang pera, nagmamalaki ka pa. Naintindihan niyo po? Alright? So, kailangan tayo mayroong humility sa ating mga sarili. At talagang kung tayo walang kakayahan sa isang bagay, o doon tayo humingi ng tulong. At kung may tutulong naman sa iyo, o tanggapin mo. Pero may mga taong tumutulong na nga, okay, hindi ko kailangan ng tulong niyan. Kaya ko. Wala na tayong magagawa sa mga taong ganyan. Alright? Tandaan natin, may limitasyon tayong mga tao. At kapag tayo tumanggi sa tulong ng iba, ay nagmamalaki tayo. Right? Kahit si Pablo. Kaya sabi niya, ng Diyos sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Hindi ka magkukulang. Pero bakit? Yung kanyang karamdaman, di pagalingin ng Diyos. Kasi nga, yun ang paraan ng Diyos sa kanya para magpakumbaba. Okay? So tayo po ay limitado. Pero ang biyaya ng Diyos, hindi kukulangin sa atin. Alright? Kaya paano natin magiging sapat yung biyaya ng Diyos sa atin sa araw-araw? Napakaganda po ng attitude na tayo po'y mapagpakumbaba at pinapakita natin yung ating kahinaan na
kulang tayo nito. Alright? Kung walang biyaya ng Diyos, hindi natin mapagtatagumpayan ang araw-araw na pagsubok, mga suliranin sa buhay. Amen. Tatlo, pagbabago ng pananaw sa buhay. Okay? Paano nating magiging sapat yung biyaya ng Diyos sa atin? Pag sinabing pagbabago ng pananaw, yung ating mga pananaw sa pagsubok. Alright? Yung iba, ang pananaw nila sa pagsubok, kapag sila mga nagdurusa, ay pinaparusahan sila. Wala naman silang ginagawang masama. Alright? So, tingnan natin, baguhin natin yung pananaw na yan. Sa halip na tayo ay matakot o mainis kapag dumaranas ng paghihirap, maaari nating tingnan ito bilang isang pagkakataon upang makita kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ang kahinaan po natin ay daan upang higit nating maranasan ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Kaya mga kapatid, ano ba ang mga problema niyo sa buhay? Marami, pastor. Kung marami ka, mas marami din ako. Pero hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat mainis. Alright? Alam niyo po, isang bagay dito na kung ikaw ay narito, baka mainis ka. Imagine mo, wala kang makausap dito pag lumabas ka ng bahay. Kasi yung mga tao dito, may kanya-kanya sariling bahay. Naroon sa loob ng bahay nila. Hindi katulad dyan sa Pilipinas, paglabas mo ng bahay mo, may kahuntahan ka na, may kakwentuhan ka na. Dito wala. Naintindihan niyo po? Kaya iba-ibang sitwasyon eh. Alright? So, hindi tayo dapat mainis. Saan man tayong lugar naroon, ano man mga pagkakataon na meron tayo, may mga pagdurusa, hindi tayo dapat matakot. At hindi din dapat tayo mainis. Alright? So, titingnan natin to ng pagkakataon. Ano kaya ang gusto ng Diyos na gawin ko dito? Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa ang Diyos pagka tininan mo yung anggulo sa positibong paraan. Alright? Maraming bagay kang marirealize na nilagay ka ng Diyos sa isang lugar kasi meron siyang layunin. At yun, unti-unti niyang dinidisclose, unti-unti niyang inihahayag sa iyo hanggang maging klaro, ay ito pala ang dahilan kung bakit nangyayari ito. So mayroong rason. Maghintay lang tayo sa tamang panahon. Okay? So, kahinaan natin, kung ano man yan, kayo nakakaalam ng inyong kahinaan. At inilatag ko na sa inyo kung anong maging kahinaan ninyo. Alright? Sa iba-ibang paraan, iba pera, iba yung relasyon, iba yung kanilang oras, iba yung kanilang trabaho. Alright? Karamdaman. So, yan ang mga kahinaan. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong mainis. Sa halip, baguhin natin yung pananaw natin. Ano kaya ang purpose ng Diyos dito? Kasi pag naintindihan mo yun, magiging peaceful ka. At alam mo, ang Diyos ang gagawa. May sapat na biyaya ang Diyos sa bawat pagkakataon na dumadating sa atin sa araw-araw. Minsan na hindi lang natin nakikita kasi abala tayo eh. Hindi natin naiisip na meron na palang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung saan ka nakatingin. Amen. Naintindihan po. Alright? Dapat, pagtataglay ng kagalakan sa kabila ng pagsubok. Ewan ko kung sinong tao magagalak kapag may pagsubok sa buhay. Nasunugan kami, yehey! Pwede bang ganun? Nawalan ako ng hanap buhay, yehey! Alright? Nanakawan ako, yehey! Ewan ko lang kung merong ganun. Yung meron kang nararamdaman, nakatawa ka pa. Alright? So, paano natin makikita ngayon? Paano tayo tutugon sa mga pagdurusa ng buhay? Yung pagtataglay sa kabila ng pagsubok. Alam niyo po yung mga taong may kagalakan sa panahon ng pagsubok? Grabe po ang laman ng puso niyan.
nagpapasalamat pa yan. Katulad ni Pablo, nasa bilangguan niya magpasalamat kayong lagi. Pambihira. Parang kabalintunaan ano, yung nagpapasalamat ka, nakakulong ka na nga. Nagpapasalamat ka, wala kang ngang ah, ah, trabaho, wala kang makain, papasalamat ka pa. O kaya naman ay nalugi ka, nagpapasalamat ka pa. Parang bibihira yata yung gano'n, Pero nangyayari. Katulad ni Pablo, nagpapasalamat siya sa Diyos. At sabi niya do'n sa mga sinulatan niya sa mga taga-Pilipos, "In everything give thanks, for this is the will of God for you." Itong nagsasabing ito nakabilanggo. Alright? So ngayon, paano ka magagalak? Rejoice. Again, I say again, rejoice. Magalak kayo sa Panginoon lagi. Paano ka magagalak niyan kung ikaw ay nagdurusa? Pwede ba yun? Pwede. Tingnan nyo, pagka bumabaha at lubog yung bahay ng mga kapitbahay nyo, naliligo pa sila. At naka-smile pa pag pinicturan mo. Alright? In other words, hindi po yan, kumbaga, kawalan. Kasi lilipas din yan, mawawala din Pero yung pagtataglay ng kagalakan sa kabila ng pagsubok, medyo kakaiba po ito. Dito sa talatang ito, ay nagtuturo na kahit may kahinaan, maaari tayong magalak dahil alam natin ang lakas ni Kristo ang nagpapalakas sa atin. Sa halip na mawalan ng pag-asa, dapat tayong magsaya dahil kasama natin siya. You see that? He never leaves you nor forsake you. That is His promise to you. Pangako niya yan. Hindi kanya pababayaan. Sabi nga ni Pablo, sabi nga ng Diyos sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Kung kailan ka mahina, doon ka magiging malakas kasi ang kalakasan mo ay ako. Ganon din dapat ang ating attitude. Na kung kailan tayo wala, doon tayo meron. Kung kailan tayo mahina, doon tayo malakas. Yan ang irony na hindi matanggap ng mundo. Alright? Kalima, pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Paano ba natin inihahayag ang kabutihan ng Diyos? Inayag mong kabutihan ng Diyos, magsimula ka dun sa maliit, hindi naman sa malaki. Sa araw na ito, paano may papahayag ang kabutihan ng Diyos? Linggo ngayon. Huwag mo nang hintayin yung bukas ka magiging masaya at magpapasalamat sa Diyos. Hindi po, ngayon. Magpasalamat ka sa Diyos dahil kumain ka ngayon maghapon at ikaw ay humihinga. At ikaw ay gigising kinabukasan. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Pero sa iba, hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos kasi ang tinitin nila yung malaki. Alright? Yung maliliit, hindi nila nakikita. Obserba mo yung kabutihan ng Diyos sa maliliit na bagay. Libo yan, hindi mo mabibilang yan. Pag inipon mo yan, napakalaki yan. Obserba mo yung paggising sa umaga, kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Yung nagising ka pa, nakaihi ka pa, nakatai ka pa, abay magpasalamat ka sa Diyos. Yung iba nga hindi makaihi, hindi na nga matae, kasi may karamdaman. Hindi ba dapat ipagpasalamat? Magpasalamat ka sa Diyos. Nakakain ka ngayong umaga. Nakapaghugas ka ng pinggan. Nakapaglaba ka pa. Hindi ba mga bagay na dapat ipagpasalamat yan? Kabutihan ng Diyos yan. Nakapaglinis ka ng bahay. Meron pang oras na mag-cellphone. Hindi ba dapat pasalamatan yung kabutihan na yan? Yan ang hindi nakikita ng tao. Ang pinasasalamatan nila ay malaking bagay na tinanggap. Ang nalimutan yata nila na ang maliit, doon nagsisimula lahat. Paggising mo sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos, nakapanalangin ka, nakapagbasa ka ng Biblia, nakaligo ka, nakakain ka, nakapagbihis ka, nakapaglakad ka. Yung iba hindi na makapaglakad kasi wala ng paa.
Hello? Nakakain, nakapamasyal. Grabe! Ewan ko lang kung hindi maubos ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa araw-araw. Kung bakit ang tinitingnan ng tao ay malalaking bagay bago magpasalamat. Amen. God is so good. Alright? Malaki natin yung ating kahinaan hindi bilang isang bagay na negatibo, kundi bilang patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan nito, maipapakita natin sa iba ang kanyang biyaya at kapangyarihan. Mga kapatid, alright? You don't have to wait to receive big things para magpasalamat. Sa maliliit na bagay, pagkagising mo sa umaga, ipagpasalamat mo na kasi nagising ka pa. Tama? Ipagpasalamat mo nakapagsaing ka pa. Tama? At may tubig. Mahirap kang magsaing ng walang tubig. At hindi lang yun. Meron panluto. Kahit may tubig at may sinaing ka kung wala ka namang gasol, hindi ka rin makakapagluto. Naintindihan niyo po? Kaya kung titingnan niyo ang bawat detalye ng buhay, grabe. Hindi mauubos ang kabutihan ng Diyos araw-araw. Kaya lang, laging tinitingnan natin malaki bago magpasalamat. So kaya, sa panahon ng pagdurusa, lugmok ang mga taong ito kasi hindi nila nakita yung kabutihan ng Diyos. Kung may pagdurusa man tayo, may purpose ang Diyos dyan para palakasin ka. Okay? So ito ang hamon natin ngayon. Sa araw-araw ng buhay, kapag dumaranas tayo ng pagsubok, sa halip na panghinaan ng loob, alalahanin natin na sapat ang biyaya ng Diyos. Ang ating kahinaan ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa. Si Kristo ang ating lakas. Amen po. Right? Kaya magagawa mong lahat ng bagay alang-alang. Dahil kay Kristo na nagpapalakas sa iyo. Kaya kung ano man magiging problema mo sa maghapong ito, sa linggong ito, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Right? Magalak ka. Magpasalamat. Okay? At yung pananaw mo sa buhay, baguhin mo. Right? Na hindi lamang puro sa biyaya ka nagpapasalamat, kundi kahit pa rin sa mga pagsubok, ipagpasalamat mo. Sapagkat kapag nangyari yan, ang sabi nga dito sa tema natin sa unang Korinto, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ibig sabihin, hindi siya magkukulang sa iyo sa loob ng 24 oras. 24/7 yan. Kaya itong mga Kristiyano na patuloy na nagpupurit, naglilingkod sa Diyos, grabe ang pasasalamat niya. Binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod. Kaya kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya, abay magpasalamat ka. Dahil yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Ako nagpapasalamat sa Lord kasi kahit ako ay narito sa lugar na to, hindi naman ako humahawak ng simbahan dito, pero may pagkakataon na makapaglingkod, so magpapasalamat ako sa Lord. Imagine, mabinigyan ako ng pagkakataon mag-preach na naman on this March 30. Alright? So, biyaya ng Diyos yan. So, hindi na ilalagay ikaw sa lugar na kung saan hindi ka magiging kagamit-gamit. Amen po. So, ngayon, kung tayo ay merong natutunan at napagpala tayo, so ito yung pinakahamon natin. Lalahanin natin na sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw. Tandaan mo yan. Hindi magkukulang ang Diyos sa iyo kahit kailan. Kaya magtiwala ka lang. Huwag kang bibitaw. Magpatuloy ka lang. Sapagkat habang nagpapatuloy ka, lalong naroon lumalakas ang biyaya ng Diyos sa iyo. Right? Tayo po manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Nawa po, O Diyos, ang aming mga kapatid ay napagpala ng mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na
sa kanilang kahinaan ay naroon ang kalakasan na magtiwala sila sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Kaya Panginoon, kami po ay narito at nagpupurit ng papasalamat naway ang araw na ito, O Diyos, na siyang naghahanda sa amin sa kinabukasan, ay patuloy na magpahayag ng mga dakilang bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Dinadalayan po namin, Lord, ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, pagpalain mo ang aming mga kapatid at naway naunawan nila ang mensahe mo, Panginoong Ebi. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? So kung kayo po ay napagpala, ay pwede po kayo magpadala ng inyong tithes and offering. Nakakare po sa ating kapatid na Merlinda. At yan po ay naiipon natin mga offering na yan. At maaaring gamitin po rin natin yan sa pagkakawang gawa. Okay? So, let's pray for your offering and we pray na yung mga offering nyo ay maibigay po ninyo sa ating kapatid. And pray for our sponsor dun sa ating mga scholars. So, yan ang isa pang dapat natin ipagpasalamat sa Lord. Na yung ating sponsor ay patuloy na nagbibigay ng biyaya. Okay? At ako'y nagpapasalamat din talaga sapagkat imagine mo yung biyaya ng Diyos yan na talagang sa panahon ng kawalan, naroon ang Diyos dumarating. Amen? Okay? So sa ating pong pangwakas na panalangin at benediction, awitin po natin ang ating doxology. Praise God, ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father God, Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa, tingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you at tayo po'y magkita-kitang muli sa susunod na linggo. At sa sunod na week ay meron po tayong daily devotion, 6:30 Australian time and 6:30 Philippine time. Sa ating pong devotion, English and Tagalog version. So let's continue encouraging one another, praying for one another. Nawa po ang Diyos ay patuloy na magpakahayag sa atin at makita natin ang masaganang biyaya niya. Right? God bless you. Magkita-kita po tayo muli.